Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here. Syempre si Ellie pa rin po ang ating taga-video at taga-assist sa akin sa paggawa ng ating 100 pieces soap for jail ministry. So, ito pong soap na ginagawa ko is pure na sulfur soap na lang po. Hindi ko na po siya hinaluan ng kahit na ano. Because yung unang batch na ginawa ko, which is para sa 150 pieces na soap, is pumangit po yung appearance because hindi ko na check ng tama yung temperature, tapos po yung paghahalo ko is masyado pong mabagal. So tinuro ko na po yun doon sa mga nauna kong video. Ito naman pong nakikita ninyo ay ang sulfur powder. Yan po talaga yung ginagamit para makabuo ng sabon, at the same time po doon pa sa mga ibang ingredients na pinagagamitan yan. So bakit sulfur yung minain ko ngayon sa mga sa jail ministry is because nga po, ito kasing mga nasa jail is yun pong madalas po sila nagkakaroon ng hawa-hawang sakit. So kailangan po sulfur soap. Sa clinic po talagang sulfur soap din po yung aming inire-recommend ni Dr. At the same time may moisturizer din po ito kasi nakakadry naman ng sobra kapag sulfur, pero lagi yan incorporated with moisturizer para secure at safe din po sa balat. So natuwa kami ni Ellie kasi nga ang ganda nung kulay niya, no, parang gatas lang siya. So ito yung sinasabi ko po sa inyo na tin trace. So kapag isasali na yan, kahit medyo matagal dahil nga po ang daming pagsasalinan, which is 110 pieces yung nagawa natin, okay lang, hindi siya mabilis tumitigas because tin trace lang po siya. Pero kapag nasa medium trace yan, yun po ay mangangarag-ngarag na ako. Pero dito, isakto lang. So, ito po yung 100 ml. Kaya medyo may natitirang mga space dyan is because 60 ml lang po talaga yung ating calculation para sa isang sabon. So, yan ay talagang calculated po lahat, no? Para, yun nga, pantay-pantay. Tapos, ang maganda po kasi dito, kapag tapos ng 48 hours, iskusa na siyang natatanggal dyan sa lagayan. Kumbaga, hindi mo na siya kailangan pilitin at hindi po masisira. Pero 24 hours lang, pwede naman nang tanggalin. Kaya lang nga, dahil ganyan yung lagayan natin at hindi naman po talaga silicone, ay 48 hours po. So, ang mangyayari, yan ay sa 2 ko pa kukunin. Sakto, yung 3 is ipapackage na po natin yung 110 plus 125 is equals to 235 pieces na soap. Pero 200 lang muna yung ibibigay ko doon sa mga missionaries. Pero pwede din kasi baka may iba pa manghingi, no? Bahala na si Lord kung paano. Basta ang mahalaga maipack ko yan, ma-pick up nila, tapos okay na. And then after that, pag na-pick up nila yun, kasi 4, 5, 6, 7, babalik lang pala ulit sila sa akin ng ano, no? Pero hindi, kailangan ma-provide ko na yun kasi sunod-sunod talaga po yung mission nila. So, yun, kailangan maibigay ko yung 340 pieces na ano, na soap para at least kung magi-stay, kasi baka magi-stay sila sa Laguna, hindi ko din naman po alam, ano, at least nandun na lang sa sasakyan yung kanilang lahat ng kanilang mga ano, na mga kailangan. Pero just in case is bibili na lang din talaga ulit ako ng another 100 pieces na ano, na lagayan, or 200 pieces na lagayan. Kasi meron na tayong existing na 150 pieces na lagayan. Pero naisip ko nga na bumili pa ng another 150 pieces para meron na tayong sure ball na 350 pieces. Pero dahil iba yung itsura nung 50 pieces like cone, ang naisip ko para sa mga bata na lang yun, no? Doon sa mga batang gusto kong gawa ng parang mga laro-laruan na soap. Pero pagdating sa Brigada Eskwela, pwede na din yung ganito kasi nakita ko na siya na tumigas. Ang cute niya. Kaya lang, mas gusto ko nga yung aesthetic. So, same lang din naman yung ano nun, yung timbang niya. Kaya lang nga, yun nga, medyo mas maarte-arte. Ayoko naman masira yung reputasyon ko ng pagiging maarte. At yun yung bansag sa aking mahadera. So, pinaninindigan ko lang.
yun yung gusto nilang ibansag sa akin dyan eh. So, mahadera, sige, ibibigay ko sa inyo yung pagiging mahaderang gusto ninyo. Pero syempre, pagdating naman po dun sa mga taong hindi naman gumawa ng masama sa amin, okay lang. As long as wala kayong ginagawang masama sa amin, wala rin naman akong gagawing masama sa inyo. Ganun lang, respect begets respect. Tapos, ito na po yung another batch po. Same din na pure sulfur soap. So, natutuwa talaga kami. Ang gagawin ko nga ngayon, more on sulfur na lang talaga yung aking gagawin. So, yung malunggay na kinalampag ko sa aking kaibigan na may halamanan, ilalagay ko na lang yun sa munggo. Dahil nga, at least, nakabili na ako ng munggo. Palagi kong nakakalimutan. Dahil, bawal kay Ellie ang munggo. Gawa ng siya ay may G6PD. Pero, hindi naman po pwede na hindi rin ako kakain ng protein. Kailangan ko din yun sa aking katawan. So, binibilinan ko na lang siya. Tapos, ayan, still, yaan po yung sulfur. Kagaya po ng pattern kanina, no? Yung proseso kanina is same lang din po. Lahat yan same kasi nga yung calculation nung per batch ng sabon. So, ako, ang ginawa ko na lang is talagang by batch na lang. Kasi kapag sobrang madami naman, talagang sa dami din ng sasalinan is baka tumigas kagad. So, di baling unti-unti, wag lang tayong magkakamali kasi masasayang nga po. Meron tayong molder, no? Meron tayong hinahabol na sukat, timbang, at hugis noong paglalagyan. Kaya, ayan, si Ellie ang aking taga-video. Nakakatuwa naman din kasi dito kay Ellie is talagang matulungin naman talaga siyang bata. Kaya lang nga, dahil nga bata pa is nawiwili sa laro. So, pagsundo ko kay Ellie kanina, naglapitan sa akin yung mga classmate niya. Sabi niya, Mami, si Ellie po yung ganito po niya nawawala. So, ako hindi ko alam, wala akong kaalam-alam. Tapos, biglang lumapit si Ellie sa akin, Mami, sorry po kasi nawala po yung stickman ko, ganyan-ganyan. So, doon ko nalaman na dinala niya pala yung kanyang stickman na binarter niya doon sa isa niyang kalaro. Sakto yung dala ko, yung iti-trade niya. Kasi nga, ayoko na nagdadala ng laruan sa school, no? So, hindi ko alam na dinala niya yun. Ngayon, ang dami niyang sinasabi, sorry po, ganyan-ganyan. Ako kasi, authoritative parenting style yung gamit ko. So, sabi ko sa kanya, sige, mamaya tayo mag-usap. Alam kasi ni Ellie na kung ano yung sinabi ko, gagawin ko yon. At the same time, nakikita niya rin na kahit na sinong tao ang nasa paligid namin, isa lang ang prinsipyo ko, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Palagi ko sinasabi sa kanya, kapag tama ka anak, kahit lahat ng tao sa buong mundo kalaban natin, kakampi mo ko. Pero kapag mali ka, hindi kita kakampihan. Dahil alam niya na mali siya, kaya siya may takot sa akin. At takot talaga sa akin yung anak ko. Mas mabuti po na takot sa magulang ang isang anak. Kasi kung sa magulang hindi yan takot, mas lalong hindi yan takot sa ibang tao. Doon makikita yung disiplina. Yes, mahigpit ako. Mahigpit talaga ako. Kahit sa mga kaibigan ko, kahit sa mga taong nasa paligid ko, meron akong boundaries, meron akong prinsipyo na tinatayuan, which is ang tama ay tama, ang mali ay mali. Non-negotiable yun. At the same time, gusto ko din na makita ng teacher na ito yung parenting style ko. Kung ano yung sinabi ko sa inyo, yun yung ginagawa ko. Kasi ayoko na magkakaroon ng question pagdating sa karakter ko. Lagi ko naman sinasabi, hindi ako mabait. Dahil nagsisikap ako maging mabuti. Bakit? Ang babait, kahit mali na, kinakampihan pa. Pero ang mabuti, ang tama ay tama, ang mali ay mali. So naririndi na sila sa akin, pero wala akong pakialam kasi gusto ko, pag ang anak ko mag-isa na lang, yun din yung prinsipyong tatayuan niya. Kasi yun yung prinsipyong pinalaki kami ng mga magulang ko. Pag-uwi ng bahay, nakikiramdam siya kung pagagalitan ko siya o papaluin ko siya. Since first time lang naman niya yung ginawa, winarningan ko siya. Kasi ako, hindi ako basta-basta namamalo at hindi ako basta-basta nagagalit ng walang sapat na dahilan. So, yun din ang isa sa prinsipyo ko. Huwag akong gagalitin dahil pag ako napuno, kakalkalin ko lahat ng pwede kong kalkalin. At the same time, sabi ko sa kanya, huwag mo nang uulitin yon. Okay? Ako, hindi talaga ako basta-basta namamalo. Pero, kapag pinakuha ko sa kanya yung pamalo, meron akong pamalo sa kanya na galing sa PCBS, meron dun mga biblical word na bakit mo kailangan paluin yung bata? Bakit mo kailangan tong gawin?
papaliwanag ko po muna yun sa kanya. So, ayun yung aking mga yun yung aking parenting style. Again, mas mabuti po na ang bata ay merong takot sa magulang, dahil kung wala po yung takot sa magulang, wala rin yung takot sa ibang tao. And I hope na enjoy din po ninyo yung sharing namin pagdating sa kung paano po ako magpalaki ng anak. At ito po, kami po ay palaging nagtutulong dito. That's why, na-enjoy din po talaga namin. Ito yung naging bonding namin during the time na pinapangaralan ko siya about doon sa kanyang mga naging pagkakamali sa araw na ito. At natutuwa naman ako dahil natutuhan ng aking anak yung mga dapat niya matutunan. God bless everyone!